Hey everyone! Magandang buhay! Jonas here, mother of two. Isa akong private secretary ng isang supervisor / content creator. Ganern! Kamusta kayo? Sana tulad namin nasa maayos kayo na kalagayan. Today is Friday and of course, it's Valentine's Day. I'm sure yung iba dyan para sa kanila napaka-special nitong araw pero para sa akin, sa amin ni Mr. Ordinary Day lamang ito. Mabalik tayo dito sa video. Dito kami dumadaan sa Raon, Quiapo kapag hinahatid ako ni Mr. papuntang trabaho. Duty sila boss ngayon kaya magiging busy talaga ako sa dami ng kailangang ayusin at gawin. Kapag duty, ito talaga ang nakakapagod na araw sa trabaho. As in, hindi ko na lang sasabihin yung ibang details kung bakit. Bago umakyat ng office, bumili muna ako syempre ng almusal ko. Past 9 na yung admin namin, bigla kaming pinatawag. Pinadadala yung mga eco bag na binigay nila sa boss namin. Pati na rin panggupit, magdala daw kami. Yung pala, ganito ang gagawin. Mag-aayos ng mga rosas para sa field nila at ipamimigay sa tao. Bahala na sila kung kanino man nila ibibigay. Importante, maubos yung dala nila. Bawat isang tao kailangan ng 5 rosas. Dahil 4 sila sa grupo, kailangan ko ng 20 na rosas. Nasugatan ako dyan dahil di naman ako marunong mag-ayos. Tapos unang hawak ko ng rosas, muntik ng makalbo. Nasobrahan ako sa gupit. Niloko nila ako, bagsak daw ako sa first trial. So sabi ko, okay lang kasi mali naman talaga yung ginawa ko. Yung mga kasama ko ang gagaling maggupit, ang bibilis ng kamay, sanay na sanay sila. Pagkatapos maggupit at makakuha ng rosas para sa mga grupo namin, bumalik na agad ako sa room. Nauna ako sa kasama ko kasi may inasikaso pa siya sa kabilang boss naman niya. 2:00 ng hapon nang mag-start ako mamigay ng merienda sa office. Ito nga pala yung pamerienda namin ngayong araw. Ganito kasi dito sa amin kapag duty, kailangan manlibre ng merienda. After ko mabigyan yung ibang room dito sa floor namin, umakyat naman ako ng 15th floor para doon naman mag-distribute ng merienda. Muntik pa kami magkabangga ng isang boss ko. Yung pala, pupuntahan niya ako. May message pala si boss sa Viber na hindi ko nabasa agad kasi nga busy ako. Kaya sinabi na lang ni boss ko anong kailangan niya sa akin. Yung pala, ma-in-order siyang kape sa SUS doon sa SM Manila at kailangan pick upin. Sabi ko, sige sir, puntahan ko later after ko magbigay ng merienda kasi syempre nasa 15th floor na ako, 'di ba? Kaya tinapos ko na muna bago kukunin yung kape niya. After ko matapos sa 15th floor, dun pa lang ako lumabas papuntang SM Manila para kunin yung kapeng in-order niya. Daya nga, di kami nilibre. Pagbalik ko ng office, diretso agad sa 15th floor para ibigay yung kape ni sir. Tapos bumalik agad ako sa room namin. May kailangan pa kasi akong bigyan ng merienda. Hindi ko pa kasi natapos lahat sa floor namin. Mas priority kong bigyan yung mga nasa frontliners kaysa sa ibang mga kasama namin dahil sila talaga ang mas kailangan unahin. After ko mag-distribute ng merienda, nautusan naman ako pumunta ng Starbucks para bumili ng kape namin. So eto sa grupo na namin. Medyo natagalan ako. Bago nakapunta, may mga orders pa akong hinintay na busy sila dahil nagkaroon ng munting kasiyahan sa office namin. Nag-order muna ako sa Starbucks tapos iniwan ko para pumunta ng SNR para naman bilhan ng isang salad yung isa ko naman boss. Tapos after that, tsaka ako bumalik sa Starbucks para pick upin yung kape namin. Pagbalik ko ng office, inatid ko pa sa kanya-kanyang room yung kape nila. Ang pagoda ko talaga ng mga oras na yan. Sa sobrang dami ng kailangan gawin, hindi na ako nakapag-lunch. Pagkatapos ko mag-distribute ng kape, pumunta ulit ako ng SM Supermarket para bumili ng lumpiang toge at turon. Sabi ni Bisar ko, pag akyat ka mga nasa duty, panigurado mga gutom para daw may makain. Paglabas ko ng building, ang lakas ng ulan. May nagsabi na sa akin na naulan, kaya nagdala na rin ako ng payong pero akala ko mahina or ambon lang talaga. Buti na lang naka-sleepers at tokong ako. Tapos naka-jacket kaya hindi ako nabasa. Sa totoo lang nung nalaman ni Bisar na naulan, ayaw na niyang pumunta ako ng SM pero nagpumilit ako. Nakakaya kasi syempre pinagmerienda na kami tapos may pa-Starbucks pa tapos minsan lang magsabi ng gusto niya kaya kapag ganun talagang binibilhan ko siya. Palabas na ako ng SM pero maraming tao pa rin. Medyo may kalakasan pa yung ulan pero ako gora lang kasi yung outfit ko sakto sa weather. Tingnan niyo naman itsura ko, ang haggard-haggard ko talaga dito. Traffic-traffic na nga. Wala pa akong lunch neto. Ang busy. Duty kasi kami. Ganito kasi ang nangyayari kapag duty kami.
halos hindi na magawang kumain kasi naghabol ng oras daming ginagawa. Ito nga pala yung in-order ko para sa akin kanina sa Starbucks. Lunch and merienda ko na ito. Meron din akong mamon strawberry pero hindi ko na na-video. Diyan ko palang nararamdaman yung pagod kaya tamad na tamad na ako tumayo. Ito naman yung mga natanggap ko or nagbigay ngayon Valentine's dito sa office. Salamat sa inyo ha at isa ako sa naalala nyo. Kinagabihan dumating na si Mr. Kapag sinusundo niya ako, pinapaakyat ko muna siya sa office para mag-dinner. Alam niyo na, malayo pa biyahe namin. So, kailangan busog siya. Para pagdating ng bahay, hindi na niya kailangan magluto kasi nakapag-dinner na siya. Anyway, nakita ni Mr. na pagoda ako. Kaya siya na ang naghugas ng mga plates na hindi ko pa nahugasan. At ang nakakatawa, sumabay yung pagkawala ng water namin dito. Kaya struggle talaga yung paghuhugas niya. Natawa talaga ako niyan kahit pagod talaga ako. Ganito lang nagtapos ang Valentine's namin dito sa office. So, paalis pa lang kami. Magna-9 na. Wait lang. Check natin. So, yun, 9 na. Nagpalipas kami ng traffic kasi Valentine's nga ngayon. For sure, matraffic yan. So, ganito lang nagtapos ang araw namin dito sa office. Ganito yung decorate dito. So, ganyan lang. Whoops. Ayan. Ayan. Dito na si Daddy sa elevator. Bago umuwi, dumaan muna dito si Daddy para mag-withdraw. Syempre, 14 ngayon, 'di ba? So 15 bukas. Sahuran nila. Yun lang. Salamat sa panonood. See you next time.